Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Ito ang balita ngayon. KOJC Compound ay pinasok ng NBI. At yun na nga, ganun pa rin. Wala pa rin nakikitang Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC. Akala ko ba nandoon nagtatago? Kasi sabi ng Philippine National Police ay siya Pastor Apollo Kibuloy ay nagtatago daw. Nasa loob lang daw ng KOJC Compound. Pero sabi nga ng NBI, wala silang nakikita ni anino man ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinasok nila yung loob ng KOJC. Talagang hinalughog nila mga kababayan. Pati na yung sinasabi na tunnel. Mayroon kasing nagsasabi na may tunnel daw dyan sa loob ng KOJC at doon daw nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy. At pinutunayan na nga ngayon ng NBI na walang tunnel, walang sinasabing pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa loob na yon. Mayroon daw underground pero hindi pa tapos, walang kuryente, walang aircon. Paano magtatago si Pastor Apollo Kibuloy sa ganong lugar? PNP ba ang nagsasabi na mayroong tunnel sa loob ng KOJC mga kababayan? Pero ayon nga sa NBI, wala naman daw ganon at mapayapa silang pinapapasok ng mga membro ng KOJC. Dahil nga hindi katulad ng Philippine National Police na talagang pirsahan ang pagpasok at talagang takutan dahil napakaraming dalang baril at kung ano-ano pa mga kababayan, kung ano-ano pa yung kanilang mga dinadala para nga makapasok sila sa KOJC. Pero itong mga NBI, napakagaling nitong NBI mga kababayan, talagang saludo tayo dahil walang nangyaring komosyon, walang nangyaring pananakit, walang nangyaring pananakot mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Consists of 4.2 cars in 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung old area, and so far wala naman tayong nakita mga akusado including Pastor Kibuloy. Actually hindi pa siya tapos, wala pa nga sa 50%, masyadong mainit sa loob. Mainit sa loob ayon sa NBI mga kababayan, mainit sa loob. Tapos na kami nag-search this afternoon. Hindi na kami babalik. Sa sinabi na PNP, sir, din daw ng I cannot comment that, but based on our inspection this afternoon, based on our search, kasama namin yung mga NBI agents, hindi naman siya ganun matagal siguro. It took us 1 hour. Sir, may nakuha ba tayong info na nandito si Pastor sa KOJC Compound? To be honest, wala kaming sa amin na agency, wala kaming nakuhang info. So para maklaro lang talaga yan, pinasok na namin para maklaro kung andyan ba talaga o wala. So, hindi natin nakita si Pastor. Hindi namin nakita. Sir, saan sa mga areas sa KOJC po Ang kingdom lang ang pinasok namin, pati yung may mga banks doon, no? May mga residents na marami din, mga quarters, pinasok namin. So far, wala kami nakita. Naging hirap ang pag-search natin, sir, ngayon. Hindi naman kasi the KOJC personnel as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. How about dun sa Tamayong, sa Glory Mountain, and sa Prayer Mountain? Wala pa, before na search na rin namin, so far wala din kami nakita, but I do not know this time. So this afternoon, ito lang yung focus namin dito sa KOJC. Sir, after this, sir, may motion pa tayo to request the alias warrant. Actually, meron ng motion for alias warrant, hindi namin alam kung anong resulta. Okay na. Thank you. And lastly, I would like to emphasize that we serve the warrant of arrest in a very peaceful and orderly manner. Sir, any statement from the KOJC? Well, this proves that the KOJC is very cooperative. The search was done in a very peaceful, orderly manner. And we hope and pray that the PNP would take notice of the search being conducted this afternoon, that it was conducted properly by elements of and agents of the National Bureau of Investigation. Used to say, sir, hindi kailangan marahas to do the... Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin, no? Wala namang problema yon if they will properly cooperate with us. No need to show force,
No need to bring Armalites, no need to bring a lot of helicopters, and no need to use drones and other armaments po. The KOJC is always cooperative if done pursuant to the rules of court and if done properly. Attorney, sabi ng PNP, payagan daw sila makapasok dito para makapag-search. Hindi daw sila magdadala ng mga firearms po. I think there is no need anymore. That would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be a disservice already to the warrant. It's no longer a service. If they will do that, it will be a disservice to the warrant of arrest. Ma'am, we also get the statement of the Executive Secretary of the Kingdom of Jesus Christ. Yes, you have already heard na the NBI naman, yung proper government agency, para dito. Nag-search sila, padala sila ng information that they will search the compound. Of course, we opened our doors to them. As well already seen, we have cooperated well. Kung sino man talaga pupunta. Basta maayos lang naman po yung hindi naman kami lalabag sa batas. So, we are, as you have seen this compound, pinayagan namin pati ang media na makapasok kung hindi na kayo nakasama sa search. But, hindi to kayo. Ngayon, we're a peaceful, loving people. Resident ito na mga kingdom members and full-time miracle workers, mga missionaries. So, this is our home. At kung gusto mang pumasok at kaninong bahay, magbigay po kayo naman kayo. Dalangin nyo naman yung pamamahay natin. Yun naman ang hinihiling namin, yung patas na talaga. Naaayon talaga sa ating batas. If ever, ma'am, babalik ito ang PNP at magdadala ng maraming tao sa gagawin natin. Nasabi na ng legal namin na disservice na yon. Basta wag lang silang marahas. At wag lang silang kagaya nung una, nung June 10, nakita nyo naman, naka full battle gear sila at pupunta sila bat at mga terorista yung mga namumuhay lang kami ng payapa dito sa compound na to, tahimik. Anong mensahe natin sa PNP po? Yun lang, kung ano yung batas, sundin lang natin yung batas. Naaayon sa batas at patas lang talaga na gagawin yun. Yung servisyo nyo para sa mga mamamayang Pilipino, lalo na dito sa POGC na ito nga, ayusin lang talaga nila yung yun lang naman ang request natin para sa ating mga kapulisan. Meron pa rin naman tayong respeto, ayaw natin mawala yun. Ginagalang natin sila. Huwag lang talaga silang gagamit ng dahas. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Salamat. Receive na po ba natin ang ang peace order? Yes. Already received a copy of the peace order, and I think the KOJC has already decided to find ways as to how to properly answer it, and they have assigned lawyers to answer that, separately. Okay. The next time around, attorney, na pupunta dito ang PNP na parang ganun pa rin yung style nung June 10, are we going to push to file a case? Actually, we filed cases already, and nakakaawa nga yung mga ordinaryong policemen po na nadadamay. Sana po yung mga general po ay sundin po nila yung batas. Kung ano yung nakasaad sa batas, rules of engagement sana yung i-follow po nila. Kasi kung babalik na naman sila dito and to implement the same warrant of arrest, na-serve na po ngayon eh. So what would be the reason why would they do that again? After ng peaceful na pag-serve po ng arrest warrant, are we going to seek for yung offer ng MNLF na security, itutuloy pa rin po ba natin? The KOJC leadership is considering the same, although it has not yet decided on the matter. Magkikita pa po kami ni Sir Mong po about the matter po, and everything is still in the works po. RD, may we have a confirmation po if may nakita po tayong tunnel sa Ito, hangar tunnel, as claimed by Pakinggan the... natin kung mayroon ba talagang tunnel. May tunnel daw talaga sa loob ng KOJC ito. Pakinggan natin kung may katotohanan ba. Philippine National Police, specifically ni Torres. Hindi kami napunta sa hangar. No? Dito lang kami sa loob ng Kingdom. And meron dong underground. So far hindi pa naman tapos, pinasok din natin. And lastly, ito yung sinasabi naming director, nakikiusap kami sa NBI kung baka daw sakaling gustong sumuko ni Pastor Kibuloy saka yung mga co-accused, willing naman kaming tanggapin, and willing kaming ilagay sila sa safe na kung saan sila pwedeng ilagay. Ano po itsura ng tunnel or underground? Hindi siya tunnel, basement siya, underground.
Ano yung siya po? Nasa ilalim ng parang stage and actually hindi pa tapos. Sobrang dilim, walang aircon, walang ilaw. Gumamit na lang kami ng mga cellphone and flashlights. Under construction, RD. Under construction. Yun ha, malinaw, malinaw. Yun na nga ano, wala nga daw tunnel sa loob ng QOGC compound, taliwas nga sa sinasabi ng Philippine National Police na may tagusan daw ang QOGC kaya mas mabilis makatakas itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil nga sa mga tunnel, yung mga gumagamit ng sasakyang panghimpapawid. Pinatunayan na nga ngayon ng NBI na walang tunnel, may basement daw doon. Paano magtatago si Pastor Apollo Kibuloy doon sa loob na wala naman daw kuryente, walang tawag nito, may kuryente wala pang ilaw, wala pang aircon, pawis na pawis si Pastor Apollo Kibuloy kung halimbawa doon siya magtatago sa sinasabing basement na yun, mga kababayan. Yun ang dito lang muna at yun na nga, kailan pa kaya maaresto itong si Pastor Apollo Kibuloy? Kung ano kaya balita ni ni DJ Bantag hanggang ngayon di pa rin nila naaresto. Talagang mahirap yata arestuhin yung mga nagsitago sa batas. Si Arnay Teves naaresto nasa Timor-Leste, pero hanggang sa ngayon puro na lang itong DOJ babalik na ng bansa ano lang ng ilang araw tapos wala namang nangyayari. Sunod na magtatago itong si Mayor Alice Goo. Susunod naman magtatago si dating Secretary Harry Roque. Hindi maaresto. Ano ba yan? Talagang lahat na lang siguro na hanapin ng ating batas ay magtatago. Pagka tapos ng Administrasyong Marcos, saka magsilabasan ng mga ito, mga kababayan. Yun nga dito lang muna at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Berje Berel de Dios ng Pulilan, Bulacan at sa kanya mga apo na si Coco, si Yuri at saka si Dion. Yun, naalala ko lahat ng apo ni Ma'am Berje Berel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Sa shoutout na rin kay Iloy, ano ba yun? Kay Ma'am Susan 786, kay Lulso Salimalit kay Ma'am Joyce na Japan. Ma'am Joyce, kumusta na kayo? Kumusta na kayo dyan sa Japan? Dismayado si Ma'am Joyce sa mga nangyayari dito sa ating bansa ngayon dahil nga sa napakadaming problema na kinakaharap ng ating bansang minamahal, bansang Pilipinas. Shoutout na rin kay Armando Cabrera. Armando Cabrera, shoutout idol maniwala sa'yo, maharlika. Shoutout na rin kay shoutout na rin kay Michael Gub Angel. Michael Gub, di ko na masyadong mabasa. Shoutout na rin kay Mima Giko. Shoutout na rin kay Edith Espinosa. Shoutout kay Jewel Aldana at shoutout kay Your Love Ma'am Wasap. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Sunday TV mo. Habol natin si Ju Galerio. Shoutout sa iyo dyan. At hanggang dito lang muna. Maka-China si Roque. Maka-China daw si Roque. At shoutout na rin kay Dominga Tultog. Shoutout kay Dominga Tultog. Ay nako nakapakagaling mong ano ba to? Basahin natin to Di ko masyadong maintindihan. Yan ang dito lang muna. Once again, this is Sunday TV mo. Ingatin lahat. God bless bawat isa sa atin.